personal, i-shout out mo na yan! I-shout out mo na yan! Para sa ex, para sa crush, para sa magulang, para sa boss, para hindi ka na mahirapan, i-shout out mo na yan! Shout out sa umaga! Shout out sa umaga with DJ Baby Toby! 6.7 Energy FM. Same, pero iba. 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo oras sa buong kabuluan. Pangga, check your time. It's now 6:31 on the clock. Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa mga pangga natin diyang napakasaya ngayon. Hello po sa inyong lahat. Sana all masaya. Yung tipong Friday na Friday, no? Pero good news kagad ang bumungad mismo sa kanila. Ay, apakasarap naman ng ganyang buhay, no? Or hindi naman kaya, no? Pagkagising nila, nakita kagad nila yung message ni crush. Ay, talaga nga namang mapapangiti ka kagad, no? Umaga pa lang, kakamulat pa lang ng inyong mga mata, napakasaya mo na, punong-puno na kagad ng ngiti, no? Tapos yung ngiti mo, abot tenga pa, di ba? Oo, yun yung masarap na feeling, no? Ano kaya feeling nun? Paano mo mararamdaman yon yung mga ganong bagay hindi naman nagre-reply sa'yo yung crush mo? Talagang masasabi mo lang talaga no? Sana all no? Talagang mapapasabi ka na lang, ay ako din dapat. Sana ako rin, no? Sana bukas maramdaman ko rin yung ganyang klaseng kilig. Kaso ayun, wala. Oh no! Ayun. Pagkamulat ng mata nating mga single, no? Mga taong hindi nire-reply ni crush. Pagkamulat ng mata natin, TikTok kagad ang binubuksan. Oo. Tapos makikita natin sa TikTok, puro hugot naman. So umaga pa lang, sad boy ka na. Di ba? Yun yung nakakainis, no? Yun na nga lang yung una nating binubuksan, no? Tapos ang laman pa ng FYP natin ay puro mga hugot, puro mga nakaka-sad na quotes, no? Sakit. Di ba pwedeng ano lang muna? Good news muna. Di ba? Yung mga jokes, no? Ano yung kasalanan nyo rin yan, Bago kasi kayo matulog, no? Nanonood kayo ng mga nakakalungkot na quotes. Yan yung wag nyong gagawin. Oo. Alam nyo kasi nakakadala kasi yan, di ba? Kapag puro malungkot yung inyong pinapanood, no? Madadala nyo mismo yan sa inyong pagkatao. Kasi hindi naman kayo malungkot talaga, no? Pero dahil nga dyan sa mga napapanood nyo, sa mga naririnig nyo, no? Madadala kayo, malulungkot kayo, magiging sad boy or sad girl naman kayo ngayon. Diba? Ganun yun. Kaya girl, boy, chong, dude, pare, chong, stop it, no? Oo, panuorin nyo na lang yung mga memes, yung mga nakakatawa, yung mga Vines dati, di ba? O, naalala nyo pa ba yung Vines? Madaming nakakatawang Vines na nag-trend before, no? Bago siya mawala mismo. Di ba? Pwede may mga comedy nilang panuorin nyo para tumatawa kayo, di ba? Para positive lagi ang pumupunta sa inyo, di ba? And malay mo. Sa kakapanood mo ng ganyan, no? Tapos share ka naman ng share, no? Makita yan ni crush mo. Di ayos, di ba? Oo. Parang plus points, di ba? Plus points kasi yun sa mga crush natin, no? Kapag positive tayong tao, di ba? Kapag negative, ay nako, wag na. Hard pass daw. Red flag daw yun. Ay nako. Pero ako colorblind ako, no? Kahit red flag man yan, di ba? Okay lang sa akin. Iwawagayway pa kita. Siguro talaga pag nagmamahal, no? Kahit red flag na siya, wala akong pakialam, ipagmamalaki kita. Ipaplanta kita sa aking buhay. At iwawagayway pa kita. Ganun dapat. Tapos pag naging kayo, no, saan ka magsisi?
Magsisisi. Anyway, panggasaktong oras natin yon, 6:35 on the clock. At syempre kasama nyo pa rin at kalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. Syempre si Baby Toby, mga panggano, ay live na live ngayon sa Energy FM Facebook page. Kaya naman kung gusto mong makita ang itsura ni Baby Toby ngayong Friday morning, no, ayan, pumunta ka lang sa Energy FM 106.7 Facebook page. At syempre, i-share nyo na rin naman, no. Ang hindi mag-share, hindi talaga magiging kayo ng crush nyo. Kaya ko sa inyo, mag-share ka na, ha? I-share mo na yung live natin, ha? Malay mo, dito mo pala makita yung crush mo, no? Ano din pala sa akin, no? O, pwede nyo akong gawin topic. Uy, pinapanood pala si Baby Toby. Ay, oo, siya yung pinapanood ko dati. Yun. Ayos, no? May topic kagad kayo. Diba? Hindi yung dull na dull, no? May dahilan ka para mag-chat ngayon sa kanya. O, di magre-reply naman siya. Ganun kasi, wala kang diskarte, eh. Charot! Anyway, mga panggasaktong oras, 6:36 on the clock. Kaya naman, simulan na natin ang programang Shoutout sa Umaga. I-shout out mo na yan! Number 1, 06.7 Energy FM. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa mga pangga natin dyan sa Tagaytay, hello po sa inyo, lalong-lalo na kay Vicky Ong Ginto. Yun. Pahingin naman akong ginto, oh. Charot. Anyway, good morning din, no, sa mga pangga nating dalawa ang laman ng kanilang puso. Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana. Bagay yun sa'yo. At tulad na nga lang ng ating message sender, no? Sabi niya dito, "Hi Baby Toby, tago mo na lang ako sa pangalang Cutie." Cute mo. Aaminin ko, dalawa nagugustuhan ko ngayon. I know it's bad, pero I like them both. I've been dating the first guy for 4 months. And then I met guy number 2 and we just clicked. Di ko alam sino pipiliin ko sa kanilang dalawa. Ang hirap magdesisyon. Patulong naman Baby Toby, oh. Maraming salamat. Take care always and God bless. Ay nako. Sana dalawang puso ko. Yeah. O, di ba, Jano Gibbs, no? O, pwede naman ako mag-Jano Gibbs, di ba? Medyo kaboses ko naman. Medyo lang naman. Medyo kuha ko, no? Don't judge me. Pero anyway, ayun na nga, no? May mga tao talaga, no? Na nafo-fall sa dalawa. At minsan, no? Hindi natin alam kung sino pipiliin natin kasi nakita natin or na-meet natin itong unang lalaki or babae, no? Ng mas matagal. Pero nakamit pa tayo ng isa pang tao, no? Na lately lang, no? So ngayon, ang tanong dito, sino yung pipiliin, di ba? So syempre may hirapan tayo since gusto nga natin silang dalawa, di ba? So, ikaw mismo ang makakasagot niyan. Sino bang mas matimbang sa'yo? Si guy number 1, which is nagkaroon na kayo ng history, nagkaroon na kayo ng bonding moments, at nagkaroon na kayo ng mga bagay-bagay pa. Diba? Or etong si guy number 2. Diba? Si person number 2 na kung saan kakakilala mo lang sa kanya. Yes, green flag pa siya. Nakikita mo pa yung mga positive sides niya, no? But the thing is, yun yung masama doon. Hindi mo pa siya kilala, di ba? So saan ka? Ikaw makakapili niyan mismo. Baka mamaya kasi itong si guy number 2, di ba? Ay sa una lang. But this guy, no? The first guy is kilala mo na siya ng 4 months. At siguro naman nakita mo na siya, di ba? Nagde-date na kayo, eh. No? So yun. Ikaw mismo. Kung ano yung tinitibok ng puso mo. Kasi dito sa guy number 1, sure ka na kung ano mismo siya, di ba? Ayun na siya.
Napakita na niya sa'yo yung ugali niya. Positive man or negative man, nakita mo na yun. But the thing is, dito sa bagong guy, etong guy na to, hindi mo pa siya kilala eh. Maaring pinaplastic ka pa lang niya, di ba? Kasi syempre, una pa lang eh. Sa karamihan kasi sa mga tao, no, pinapakita nila yung positive side. And minsan, nila-love bomb ka pa, di ba? Totoo yun. Papa-fall ka, di ba? Tapos kapag na-fall ka naman, at siya yung pinili mo, no? Eh goodbye ka na, di ba? Mas masasaktan ka pa. May possibilities na ganun. Pangga, kaya ikaw, magdesisyon ka kung ano yung mas matimbang sa'yo. Eto, binigay ko na sa'yo, di ba? Yung mga nangyayari, di ba? Inano natin eh. Tawag dito, tinignan na natin yung pros and cons eh, di ba? So ngayon, ikaw na bahala mismo dyan. Narinig mo na yung sinabi ko, no? Ikaw lang makapag-desisyon yan, hindi naman ako makapag-desisyon yan para sa'yo, di ba? Kasi syempre, buhay mo yan. So kung kayo papipiliin, no, Pangga, ano mas pipiliin nyo? Yung dati nyong ka-date na kung saan kilala nyo na talaga? Or dito sa bago na hindi nyo pa ganun kakilala pero gusto mo siya? Kasi nakikita mo yung kabaitan na yung good side niya pa lang, di ba? Or hindi ito, no? Kita mo na lahat, positive or negative. Hindi pa man lahat, no? But may idea ka na kung ano yung personality niya. So kayo nga, mag-comment nga kayo, ano yung mas pipiliin nyo? Yung matagal nyo nang kilala or yung kakilala nyo pa lang, di ba? So ako siguro, no? Kung darating man ako sa posisyong ganito, doon ako sa dati ko nang kakilala. Bakit? Kasi nakilala ko na to eh. And baka eto, infatuation lang, di ba? Baka eto nakilala ko lang siya and parang ang nice lang niya sa akin, di ba? And baka nga, di ba? Etong panibagong tao na to, baka i-ditch lang din ako pagdating ng panahon at baka mamaya, no? Alam niyo na, saktan lang din naman ako. Siyempre, ayaw naman natin masaktan, di ba? So, para sa akin, doon ako sa dati na. Kasi dito na ako may bonding eh. And I'm sure din naman na mas lamang to kasi kilala ko na siya. Andito na kami, di ba? 4 months na kaming nagde-date, di ba? And I'm sure na kapag nakatagal siya ng gantong katagal, no, na 4 months, no, hindi niya ako sasaktan at buo yung loob ko at buo yung loob niya sa akin, di ba? Well, sa akin, ganun ako. Kaysa naman sa bago, kung kikilala ka na naman, di ba? Another 4 months na naman. Sabi nga ni Ate Rovicel, yung matagal na kilala, gano'n naman talaga dapat eh. Well, at least sa amin, no? Ganun, kasi that's us. Pero ikaw, cutie. Cute-cute mo kasi eh, no? Masyado kang cute. Dalawa tuloy nagkakagusto sa'yo. Ang haba ng hair. Pero, no? Wag naman sana dumating ka sa point na papatagalin mo pa yung dalawang yan. Yung tipong hindi ka pa nakakapili sa kanila, no? Dadating yung isang taon na hindi ka pa rin nakakapili sa kanilang dalawa. Wag naman sanang ganun, no? Ang mangyayari na dyan i-remain mo lang sila sa hook mo. Wag ganun, okay? It's bad. And bilang lalaki, no, ayoko makita ng kapwa ko lalaki na nasa hook ng isang babae. Bakit? Kasi we care for each other and alam ko yung feeling. And I'm telling you guys, masakit kapag nasa hook ka ng isang tao. Promise. So hanggat maaga pa lang pumili ka na. Kung pipiliin mo yung bago, wag mo nang patagalin pa tong si luma. Kung pipiliin mo naman tong si luma, no, wag mo nang patagalin pa etong si bago, no. I-ditch mo na. Ganun. Ay nako. Sabi naman ni Desi or ni Daisy, pero si ex-jowa mas pinili yung kakilala lang kaysa sa 5 years namin. Ayun lang. Ganyan talaga. 5 years lang naman daw kayo.
Yung iba nga 8 years pa naghihiwalay, 11, di ba? Move on ka na lang, te. Pero masakit yun, actually. Yung 5 years nyo, tinapon lang ng ganun-ganun para sa kakakilala lang. Ano ba laban natin doon? Wala, di ba? Ito lang naman tayo. Baka sad boy na lang. Diyos! Ang tawag dyan sa alawahan, sabi ni Benita, yan, oo nga. Sana nga, dalawa puso niya, no? Para hindi na kailangan pumili pa. Pero ayun, kailangan, no? Sabi naman ni Yoli, sa lawahan kasi kaya di makapili. Baka naman nature nga niya yun, no? But who knows? Sana naman makapili na siya, no? Sana naman di niya na pahirapan pa yung dalawang lalaki. Anyway, and sa mga pangga natin na gustong mag-send ng kanilang mensahe sa buhay, yung mga bagay na hindi nila masabi ng personal. And pumunta lang kayo sa aking Facebook page, hanapin nyo lang Baby Toby 1067, okay? Tapos mag-send lang kayo doon ng message or hindi naman kaya pwede kayong tumawag sa amin landline or pwede ka namin tawagan through messenger, no? Kung gusto mo ng live na sabihin yung mga hinanaing mo sa buhay, no? Yan, mag-chat ka lang sa Energy FM Facebook page, okay? Naka 1 million na nga para tayo. Salamat sa inyo. Sabi naman dito ni Chris Sedan, hello Baby Toby, good morning po. Cute po ng mata nyo. Sana naging mata na lang ako, no? Para cute din ako kung pagkatao ko. Anyway, sabi naman ni Ate Robina, masakit. Sobrang pag pinagalit ka sa bagong, or pinagpalit ka. Diba Ate Robina, ayusin mo ng pagtatype mo. Sobra pag pinagpalit ka sa bagong kakilala lang. Nice. Ano ba yan? Natatypo ka na naman sa akin. Ate Robina naman eh. Pag sa iba, hindi ka typo. Pag sa akin, typo. Ganun. Tatampo na ako. Diyos! Anyway, Pangga, magbalik tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Moira titled Paubaya. Ayan, para sa mga taong nagpapaubaya na ng kanilang mahal sa buhay. Kasi ang gusto lang naman talaga nila ay sumaya yung taong mahal nila. Ang sakit. Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo.